Alam mo kung ano yung problema? Nag-a-upload ka kasi ng mga video na wala yung mahalagang bagay na to. Teka lang muna, bago ka mag-upload ng video mo ngayong araw, inanong mo muna to sa sarili mo. Nag-a-upload ka ba kasi gusto mong mapanood yan ng mga audience dito sa YouTube? O nag-a-upload ka lang dahil wala lang, gusto mo lang magkaroon ng update, gusto mo lang magkaroon ng bagong video sa YouTube channel mo. Magkaiba kasi yun guys, yung nag-a-upload tayo na meron tayong goal na gusto natin na magkaroon tayo ng organic audience dito sa YouTube kesa doon sa nag-a-upload lang tayo kasi gusto natin meron lang tayong update, may bagong videos tayong mai-upload sa mga YouTube channel natin. Kasi mga ma'am sir, ito real talk po to ha. 90% ng mga creators ngayong 2026, na pagka-upload ng videos, di ba, lalo na sa mga baguhan, mga kakapasok pa lang, pagka-upload ng videos, anong nangyayari? Patay na kaagad, kaka-publish pa lang. Kasi patay na kaagad, hindi na gumagalaw yung analytics ng mga videos. Kaya sa video na to, sasabihin ko sa inyo yung isang bagay na madalas nakakalimutan ng mga baguhan, mga kakapasok pa lang dito sa YouTube, at kapag wala ito, kahit gaano pa kaganda yung video mo, wala talagang manunood. Kaya ikaw, kung ayaw mong masayang yung effort mo, panoorin mo to hanggang dulo. So ito na nga guys, bibigyan ko kayo ng situation na alam ko maraming mga baguhan na creator yung makaka-relate dito. Ma'am sir, naranasan mo na ba to? Kung gumawa ka ng video, tapos inedit mo pa yan, inabot ka ng madaling araw sa kaka-edit, talagang pinaganda mo, no? Nilagyan mo pa ng mga effects, background music, diba? Mga captions, talagang pulidong-pulido yung pagkakagawa. Na pagkatapos mo i-edit, alam mo sa sarili mo na, I'm sure maraming manonood to. Diba? Nag-i-expect tayo ng gano'n na I'm sure maraming manonood kasi ginandahan ko yung pagka-edit ng video na to. Tapos pagka-upload mo, after 2 hours, ano nangyari? 3 views. After 5 hours, 20 views. Tapos yung mga nanood lang, ikaw, kapatid mo, nanay mo, tapos yung iba bot pa ata. Aray mo. Masakit diba mga ma'am sir? Alam ko yung pakiramdam na yan dahil napagdaanan ko rin yan. Diyan napapasok yung, alam mo yung panghihinaan ka ng loob, madidemotivate ka, tatamarin ka na mag-upload, iisipin mo, kahit naman pala i-edit ko at saka hindi ko i-edit, ganun pa rin yung views, wala pa rin nangyayari. Diba minsan pumapasok sa isip natin yan na nadidismaya tayo after natin mag-upload na ginawa naman natin lahat, ginalingan naman natin, pero mayroon pa rin kulang. So, yan na yung time na ang daming mga negative na napapasok sa isip natin. Kung isipin na natin yan na, baka may mali sa pagsasalita ko, baka pangit ako magsalita, baka kasi hindi ko na-explain ng maganda, kasi baka hindi kasi ako magaling, katulad ng iba, ang galing-galing na mag-explain dito sa YouTube. Diba? Minsan ganun yung mga pumapasok sa isip natin, mga kung ano-anong mga negative vibes after natin mag-upload na hindi natin nagustuhan yung resulta. Tapos sa huli sasabihin natin, baka kasi baka hindi para talaga sa akin itong YouTube. Kasi wala pa rin talagang nangyayari. So kaway-kaway yung mga nakarelate dyan. So kaway-kaway yung mga creator dyan na minsan ay sumagi din sa isip nila yung mga thoughts na to. Pero alam nyo guys, alam nyo mga ma'am sir, ang totoo kasi niyan is hindi talaga ikaw personally ang problema dito. Meron lang talagang mahalagang bagay na nakakalimutan tayo bago tayo mag-upload ng mga video natin dito sa YouTube. And yes mga ma'am sir, kung meron tayong goal na gustong makuha dito sa YouTube at kung gusto mong seryosohin yung pagiging content creator dito, hindi pwedeng upload lang tayo ng upload. Hindi pwedeng ganun lang yung mindset natin na basta na lang may ma-upload tayo. So, 2026 na guys, ibahin na natin yung strategy natin ngayon. Kung gusto natin this year, kung gusto natin magkaroon ng changes sa growth ng channel natin. Kasi ang nangyayari mga ma'am sir, typical na nangyayari kasi diba, lalo na sa mga baguhan na creator, ang nangyayari, kapag mag-a-upload, unang-una, magre-record muna pala, diba? So, magre-record ka muna, and then after mo mag-record, so i-edit mo na yan. Hindi naman pwedeng after mo mag-record, upload ka kaagad. So, kailangan, sobra naman yun, perfect naman kaagad, grabe naman ka-perfect ng pagkaka-record mo nun, walang mali-mali. Diba? Syempre, kailangan mo pa rin i-edit kasi may mga part doon na syempre, kailangan mong i-cut, diba? Para maayos naman yung video natin pag i-upload natin. So, ayun, record, edit, and then after mag-edit, ano nang ginagawa ng iba? Upload na kaagad. And then after mag-upload, so ano nang ginagawa ng karamihan?
So yun, nasa mindset nila, okay, hoping for the best. Hoping for the best result. So, di ba guys, minsan sasabihin pa natin, bahala na si Batman dyan. Dinami pa natin si Batman. Ano yan, pinaubaya mo pa kay Batman yung progress ng channel mo. So mga ma'am sir, dito na po tayo sa pinaka-importanting part ng video na to. So ano nga ba talaga yung kulang o ano nga ba talaga yung mga bagay na dapat meron ka bago ka mag-upload? Number 1 mga ma'am sir, ito yung tinatawag na clear video purpose. Ano ba yung purpose? Bakit mo i-upload yung video na yan? So importante pala na bago tayo mag-upload, tanungin muna natin yung sarili natin na para kanino ba yung video na to? Importante rin pala na bago tayo mag-upload, tinatanong muna natin sa sarili natin na ano ba yung problemang sinosolve dito sa video na to? Ano ba yung pinaka-main problem? Para sa umpisa pa lang, bago ka mag-upload ng video, alam po natin kaagad kung ano yung purpose ng video na i-upload natin. Pinaka-importante sa lahat, importante rin na itatanong natin sa sarili natin na kapag ba in-upload ko yung video na to, papanoorin ba nila to hanggang dulo? Next, ito yung lagi kong sinasabi to guys, no? Lagi ko tong pinapaalala sa inyo. Lagi ko tong inuulit-ulit kasi sobrang effective nito sa growth ng channel ninyo. So, ito yung tinatawag na strong hook. Pag sinabi mong strong hook, guys, hindi pwedeng intro ka kaagad ng hello guys, welcome back to my channel. Ako nga pala si Jem, ganito, ganun. Importante yung hook guys bago tayo mag-intro at ipakilala yung sarili natin ganyan. Importante na meron muna tayong hook. Importante rin yun na nagpapakilala tayo pero maybe after na ng strong hook ng video natin. Para doon pa lang sa hook na yon, sa simula pa lang ng video natin, makapture na natin yung attention ng mga viewers, ng mga audience. And that's the time na mapapaisip sila, i-stay ba ako dito? Mukhang okay itong topic nito. Mukhang ako dito Okay, panoorin ko to hanggang dulo. So yun po yung malaking tulong ng strong hook. Kailangan sa unang 3 to 5 seconds pa lang ng video po natin, meron ng dahilan. Meron ng dahilan yung mga audience natin para mag-stay sila. And pangatlong bagay, ito lagi ko rin itong inuulit-ulit pero kasi itong mga bagay na to is ang laki ng impact niya guys. Para, alam mo yun, para pumalo yung views ng mga videos natin. Ito po yung tinatawag na clickable title plus thumbnail pair. Isa pa kasi yan isa pa yan na kahit gaano kaganda yung video natin, kahit gaano kaganda yung content na nagawa natin, kapag i-upload natin yan na hindi clickable yung title at thumbnail natin, kung ang gulo-gulo ng cover ng video mo na ilalagay, you think po may magkiklik niyan? Do you think po is may magkaka-interest na buksan yung video natin? YouTube guys, here in YouTube, it's not only about the content, diba? Yung context ng video, hindi lang yun No, malaki ring points yung about sa packaging. So, when you say the packaging, yung panlabas na nakikita, so ito yung title at yung thumbnail. So, isa yan sa nakaka-attract at nagpapataas na tinatawag na CTR or click-through rate ng mga video natin. Okay, panghuling bagay na dapat meron ka bago ka mag-upload ng video. Watch time mindset. So, lagi ko rin sinasabi to mga ma'am sir na hindi lang pag-upload ng video ang goal. Hindi lang basta may magawa tayo. So, isa sa mga goal natin, dapat mag-stay sila hanggang dulo. At least mag-stay sila kahit man lang hanggang 80% ng video natin. Sa mga hindi pa monetize na channel, ang kagandahan kasi nito is, syempre, kung nag-upload ka ng video na 8 minutes pataas, and tinatarget mo to, and kinakabisado mo tong bagay na to, bilis mong marireach yung 4K watch hours na requirement. Ngayon, kung monetized channel ka na, and kabisado mo na yung tinatawag na to na watch time mindset, so ang kagandahan kasi nito mga ma'am sir is, mas malaki yung chance na ma-boost yung revenue mo, yung kikitain mo, yung sasahurin mo dito kung mas mahaba yung ating video or mas matagal na nanonood yung ating mga audience. Bakit kamo? Kasi syempre, kung umpisa pa lang, is umalis na yan. 5 seconds pa lang ng video mo is umalis na yan. So, sayang yung mga ads na naka-place doon sa gitna or doon sa panghuli bago matapos yung video mo na hindi nila mapapanood. So, doon kasi tayo kumikita, guys. Ayan, I hope na makatulong sa inyo yung konting mga ideas na yan, konting mga tips na yan for the growth of your channel this 2026. Yung real talk lang naman guys. Okay, sige, real talk lang tayo. Hindi dadami yung mga views mo dito sa YT.
ng dahil sa swerte. Walang swerte dito. 2026, nakalimutan nyo na yung mga pampaswerte na yan. So, hindi yan mag-work dito sa YT. So, hindi din namin yung views po natin dahil lang sa strategic tayo. Guys, huwag nyo iisipin na failed na creator ka dahil lang sa mga sunod-sunod na pag-a-upload mo na may mga mabababang views. Tayo kasi minsan, kapag hindi natin nagustuhan yung resulta, di ba, ang hiling natin mag-self-pity. Di ba, ang hiling natin mag-isip ng mga negative kaagad. Na, hay, baka hindi talaga para sa akin itong YouTube na to. Kasi, ilang beses na ako nag-upload, wala talagang resulta, wala talagang nangyayaring maganda. Ganun pa rin. Magdadalawang taon na ako, hindi pa rin ako namomonetize dito. Magdadalawang taon na ako, hindi pa rin ako sumasahod. Mga ganung klase ng mindset ba? So, ngayong 2026, iwasan na natin yun. So, hindi ka failed na creator. So, ibig sabihin lang yan, guys, dumadaan pa kasi tayo sa proseso. Kumbaga, parang under construction pa lang kasi tayo. So, lahat ng mga big creator na ngayon, may mga... So, napagdaanan din yan nila na after nila mag-upload, di ba, after 10 hours, wala pang 100 views, napagdaanan nila lahat yan. Yung isa sa mga real talk at motivation na maiiwan ko sa inyo dito sa video na to, guys. And I hope sa mga baguhan, sana makatulong yung tips na to, yung konting advice, yung bago tayo mag-upload ng mga video natin. Try lang natin pag-aralan, i-practice yung mga bagay na to, yung mga na-share natin, and i-apply sa mga channel natin. I'm sure, guys, hindi man 100% biglang, alam mo yun, biglang success agad, pero I'm sure 100% makikita ninyo unti-unti na kung merong growth yung ating channel. Simula ngayon, mga ma'am sir, recap lang tayo. Stop uploading videos na walang strategy. Stop uploading videos na walang hook. Stop uploading videos na walang purpose. Stop uploading videos without purpose, without intention. So, ayun guys, ayun mga ma'am sir, I hope this 2026, ayan, paunti-unti, ma-practice natin, may apply natin sa mga video natin yan. Actually, hanggang ngayon ako, pinapractice ko yung mga bagay na to. And nakikita ko kahit paunti-unti guys, nakikita ko, merong pagbabago, merong changes, merong progress sa ating channel. So, ayun lang guys. Kung gusto nyo pang may matutunan about YouTube algorithm, YouTube growth, content monetization, content strategy, mga real talk about content creator dito sa YouTube. So, ayan, make sure na nakasubscribe ka dito. Sabi ko nga sa inyo mga ma'am sir, dito, hindi ko kayo bubulahin, hindi ko kayo paaasahin. Instead, tutulungan ko pa kayo. So, ayun guys, kung nagustuhan nyo yung video na to, nakatulong sa inyo, please like and subscribe. At i-hit nyo na rin po yung notification bell natin na nandyan sa baba para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. And syempre, bago tayo mag-end mga ma'am sir, shout out to my channel members. How are you guys? Shout out Team Pasibo, shout out Kirk, Izumo TV, Leon Morales, Probinsya ng Lakwachera, Jerfy Vlogs, Coloring Fab, Nikay Padaba, The Dreamer, Savannah Marsan. Shout out to all of you guys. I hope magkasama pa tayo ng matagal this 2026. So ayun mga ma'am sir, again, thank you so much sa lahat ng members ko, members ng channel ko this January 2026. I hope makasama ko pa kayo ng matagal guys. Alam nyo ba last year na ang tagal na isa lang yung member ng channel ko. Yun ay sila Sir Team Pasibol. And then, nadagdagan yun, nasundan ni Sir Kirk, hanggang sa nadagdagan. Alam nyo guys na super happy lang tayo sa paunti-unti nagkakaroon ng progress yung membership ng channel natin. Anyway mga ma'am sir, for those na gustong mag-join sa membership ng ating channel, i-click lang po natin yung join button. Ayan, katabi lang po yan ng subscribe button ng channel natin. Siyempre, hindi ako papayag na mag-end yung video na to na hindi ako nagpapasalamat sa mga loyal supporters, loyal subscribers na hanggang ngayon nakasupport pa rin sa channel natin. Thank you so much guys. And for those na nag-congratulate sa atin doon sa a little milestone na na-receive natin from YouTube doon sa recent video natin. Yan. Thank you so much mga ma'am sir. I wish na lahat tayo sumakses dito sa Y. So, ayun lang mga ma'am sir. Have a nice day. Thank you for watching and see you in my next video. Bye po!